Naniniwala ba kayo sa karma? Sabi nila ang bawat luhang kumatak mula sa mga matang inabuso at binaliwala ay muling babalik sa mga taong nanakit sa iyo. Pero sa pagkakataong yon, hindi na ito luha, kundi isang bagyong wawasak sa kanilang mundo. Ako si Alicia. Isang asawang nagtiis, isang babaeng minaliit dahil sa kahirapan, at isang manugang na itinuring na basahan ng pamilya Monteverde. Akala nila hanggang doon na lang ako. Akala nila ang pag-ibig ko ay isang kahinaan na maaari nilang tapak-tapakan habang buhay. Ngunit ang hindi nila alam sa likod ng aking pananahimik ay isang katotohanang yayanig sa kanilang pagkatao. Ngayon nakatayo ako rito sa harap nila, hindi na bilang ang kawawang si Alicia, kundi bilang ang babaeng humahawak sa kanilang kapalaran. Para sa pinakamaganda at pinakamahal kong asawa, Happy 8th Anniversary, Alicia. Ipinapangako ko hinding-hindi kita iiwan kahit anong mangyari. You are my rock, my everything. Iyan ang mga salitang binitiwan ni Rafael habang isinusuot niya sa akin ang isang manipis na silver necklace sa loob ng aming silid. Simple lang ang alahas kitang-kitang, hindi ganoon kamahal. Pero sa mga sandaling yon, halos matunaw ang puso ko. Sa totoo lang, hindi naman ako materyosang babae. 8 taon kaming kasal, at sa loob ng 8 taon yon, sapat na sa akin ang malamang mahal niya ako at pinahahalagahan niya ang lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito. Salamat, Rafael. Napakaganda nito. Sabi ko habang pilit na numingiti, kahit na ang totoo ay pagod na pagod ako mula sa trabaho ko sa Makati. Bungaraw akong nakaharap sa mga kontrata, sinusuri ang bawat butas sa mga dokumento para masiguradong hindi malulugi ang kumpanya ni Rafael. Ang kumpanyang ako rin naman ang nagpundar gamit ang lahat ng ipon ko, pero sa labas siya ang tinitingalang boss. Siya ang bida. At ako, ang asawang laging nasa likod lang taga-ayos ng gusot taga-bayad ng utang. Magayos ka na, Elisa. Kailangan nating magmukhang perpekto sa party mamaya. Malaking milestone ito para sa Monteverde Real Estate. Pagmamadali niya bago siya lumabas ng kwarto. Hindi man lang niya napansin na ang suot kong bestida ay 3 taon na ang tanda. Hindi niya napansin na ang aking mga kamay ay medyo magaspang na dahil pati gawaing bahay ay ako pa rin ang gumagawa para lang makatipid kami. Sa totoo lang ang tanging nagpapatatag sa akin ay ang paniniwalang balang. Araw makikita rin ni Doña Imelda ang aking biyen, anang halaga ko. Nabalang araw, hindi na niya ako ituturi na isang hamak na empleyado lang na pumasok sa pamilya nila. Pagdating namin sa grand ballroom ng hotel, agad na sumalubong ang amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mga kubyertos na nagbabanggaan. Ito ang gabi ng anunsyo para sa bagong condominium project sa Cavite. Hawak kamay kaming naglakad ni Rafael, pero nang makita namin si Mama Imelda agad niyang binitawan ang kamay ko. Ija, bakit ganyan ang ayos mo? Sabi ko naman sa'yo magsuot ka ng damit na hindi mukhang basahan. Bungad ni Mama Imelda. Walang mano, walang bati ng happy anniversary. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang may dumi ako sa mukha. You're lucky at hinayaan ka ni Rafael na sumama rito. Huwag kang masyadong lalapit sa mga investors. Baka mapahiya lang ang anak ko sa katanungan nila tungkol sa background mo. Nanikip ang dibdib ko. Gusto kong sabihin na ang background na kinukote niya ang dahilan kung bakit hindi pa nababangkarot ang kumpanya nila. Pero nanatili akong tahimik. Yon ang turing nila sa akin isang hiya sa kanilang reputasyon. Habang abala si Rafael sa pakikipag-usap sa mga business partners, lumayo muna ako para kumuha ng tubig. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Doon sa isang madilim na bahagi ng hallway, patungo sa restroom narinig ko ang pamilyar na boses. Huwag kang mainip, babe. Malapit na. Konting tiis na lang sa babaeng yon. Huminto ang mundo ko. Ang boses na iyon kay Rafael. But Rafael, it's your anniversary. At binigyan mo pa siya ng necklace kanina. I saw it. It's so cheap and ugly. Boses naman ng isang babae. Maarte, mataas at puno ng kumpiyansa. Si Danica Villarreal, ang anak ng investor na matagal nang gustong makuha ni Rafael. That necklace, binili ko lang yun sa tabi-tabi para lang tumahimik siya, para hindi niya mahalata ang plano natin. Trust me, Danica. Ginamit ko lang ang pirma niya para sa loan guarantee ng project na ito. Kapag nakuha na natin ang pondo mula sa tatay mo, idedeklara kong insolvent ang joint account namin at iiwan ko siyang may utang na bilyon-bilyon.
She's just a tool, babe. Isang pirasong basahan na itatapon ko rin pagkatapos gamitin. Pagkatapos noon ay narinig ko ang mahina nilang tawanan. Ang tawang parang mga demonyong sumasayaw sa loob ng ulo ko. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga daliri. Hindi ako makahinga. Parang may malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Ang asawang ipinaglaban ko laban sa lahat, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay pinaplano na pala ang aking pagkawasak. Sa totoo, lang akala ko ay wala nang masasakit pa sa mga pang-iinsulto ni Mama Imelda. Pero mas masakit pala kapag ang taong itinuri mong tahanan ang siyang mismong susunog sa iyo. Sinubukan kong humakbang palayo, pero nanginig ang aking mga tuhod. Napasandal ako sa pader. Sa bawat hininga ko, nararamdaman ko ang pagguho ng lahat ng pinang-aral ko sa loob ng 8 taon. Ang bawat sentimong kinita ko, ang bawat gabing hindi ako natulog para tapusin ang mga reports niya, lahat pala yon ay para sa kabaong na inihahanda niya para sa akin. Elisa, nandito ka lang pala? Biglang sumulpot si Rafael mula sa dilim. Wala na ang bakas ng pakikipagharutan kay Danica. Ang mukha niya ay bumalik sa pagiging ideal husband na nakasanayan ko. Isang maskarang napakakinis. Bakit namumutla ka? Are you okay? Tanong niya habang sinusubukang hawakan ang balikat ko. Agad akong umiwas. Parang may kuryenteng dumali sa akin sa dumi ng hawak niya. I'm fine. Medyo nahilo lang ako. Pagsisinungaling ko. Ang boses ko ay gumaralgal isang mahinang kalansing ng pusong kakabasag pa lamang. Mabuti naman. Look, kailangan mong pirmahan itong addendum para sa contract ng Villarreal Group. Rush ito, kailangang manotaryo bukas ng umaga. Sabi mo kanina, gagawin mo ang lahat para sa akin, di ba? Iniabot niya sa akin ang isang folder. Isang folder na alam ko na ngayon kung ano ang laman ng aking sentensya. Ang dokumentong maglilipat sa akin ng lahat ng pananagutan habang siya ay malayang makikipagtanan sa kanyang kabit. Tiningnan ko si Rafael. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Paano nagagawa ng isang tao nang ngumiti ng ganyan habang sinasaksak ang taong mahal niya? Rafael, mahal mo ba talaga ako? Tanong ko. Ang boses ko ay parang isang bulong sa gitna ng bagyo. Kumunot ang noo niya halatang naiirita sa tanong ko, pero pinilit pa ring maging malambing. Of course, Alicia. Ano bang klaseng tanong yan, pirmahan mo na ito para makabalik na tayo sa loob? Maraming tao ang naghihintay. Sa mga sandaling yon, isang malakas na tunog ng pagbasag ang narinig sa loob ng isipan ko. Hindi na ako ang Alicia na sunod-sunuran. Hindi na ako ang Alicia na naniniwala ang pagtitiis ay kabanalan. Kinuha ko ang ballpen mula sa kanyang kamay. Ang aking mga kamay na kanina ay nanginginig, ngayon ay biglang tumigas. Sige, pipirmahan ko ito, sabi ko. Pero sa halip, napirmahan ang dokumento para sa loan guarantee, kinuha ko ang folder at mabilis na naglakad patungo sa exit ng ballroom. Elisa, saan ka pupunta ang pirma? Sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay puno na ng galit at pagtataka. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumigil. Kahit na nararamdaman ko ang mga mata ng mga bisita at ni Mama Imelda na nakatitig sa akin sa aking pagtakas. Paglabas ko ng hotel, sinalubong ako ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig ay parang sumasabay sa aking mga luha na sa wakas ay kumawala na. Basang-basa ako nanginginig sa ginaw, pero may isang apoy na nagsisimulang mag-alab sa loob ko. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag. May isang missed call mula sa isang hindi kilalang numero. Pag-check ko ng voice message, isang baritono at formal na boses ang narinig ko. Good evening, Mrs. Elisa Sarmiento Monteverde. This is Addie Leandro from Valmors Group. We have been looking for you for a long time. Your grandfather, Don Severino Valmors, has passed away. You are the sole heir to his entire estate. We need to meet immediately. Napahinto ako sa gitna ng kalsada. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, pero sa gitna ng dilim, isang liwanag ang biglang sumilay. Tumingala ako sa langit. Ang luha ko ay humalo sa ulan. Lahat ng kinuha ninyo sa akin, lahat ng panalait na tinanggap ko, ibabalik ko sa inyo. Sa totoo lang, Rafael, sumula pa lang ito. Hinigpitan ko ang hawak sa folder. Sa gabing ito, namatay ang asawang si Alicia.
Pero isinilang ang isang babaeng hindi na muling yuyuko sa kahit kanino. Basang-basa ang aking sapatos at mabigat ang laylayan ng aking bestida habang naglalakad ako sa ilalim ng malamig na ulan. Ang bawat hakbang ko ay parang may kasamang tunog ng pagpunit sa aking puso. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ako pwedeng umuwi sa mansyon ng mga Monteverde dahil hindi ko na yon itinuturing na tahanan. Tumigil ako sa isang maliit na tindahan na sarado. Nasumilong ako sa ilalim ng luma at kinakalawang na yero. Doon sa gitna ng katahimikan at ingay na malalakas na patak ng ulan sa kalsada, muli kong pinatugtog ang voice message ni Ate Leandro. Soul Air, Don Severino Valmores. Napahawak ako sa aking bibig para pigilan ang paghikbi. Naalala ko ang aking nanay. Naalala ko kung paanong namatay siya sa hirap habang nagtatrabaho bilang labandera, habang ang pamilya niya pala ay nabubuhay sa ginto. Bakit na yun lang? Bakit kailangan pang dumanas ako ng ganitong kalupitan bago dumating ang tulong na ito? Hindi pa man natatapos ang aking pag-iisip, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Pangalan ni Rafael ang lumitaw sa screen. Huminga ako ng malalim bago ito sinagot. Wala na ang takot sa boses ko. Tanging galit na lang na kasing lamig ng yelo. Nasaan ka, Elisa? Alam mo ba kung gaano mo ako ipinahiya sa harap ni na Mr. Villarreal? You acted like a crazy woman. Bumalik ka rito ngayon din? Sigaw niya. Rinig ko ang galit sa boses niya. Ang maskara ng pagiging mabait na asawa ay tuluyan na niyang itinapon. Hindi na ako babalik, Rafael. Tapos na tayo. Mahinahon kong sagot pero bawat salita ay may diin. Narinig ko ang kanyang mapait na tawa sa kabilang linya. Tapos, akala mo ba ganoon lang? Kadali yung tandaan mo, Elisa, nasa akin ang titulo ng lupa ni Tita Flora sa Iloilo. Kung hindi ka babalik dito at pipirma sa loan modification, asahan mong bukas na bukas din ay mawawala na masisilungan ang matandang nagpalaki sa'yo. Huwag mo akong subukan. Nanigas ang buong katawan ko. Diyos ko po. Ang lupang pinakaiingatan ni Tita Flora ang tanging alaala ng aking mga magulang. Nagawa niyang gamitin laban sa akin. Hayop ka, Rafael. Walang hiya ka, nanginginig kong sabi. I'm a businessman, Elisa, and you're just a poor girl from Iloilo who happened to be my wife. Meet me tomorrow morning at the office. Pirmahan mo ang mga papeles at baka sakaling payagan pa kitang manatili sa maid's quarter ng mansyon. Huwag mong kakalimutan wala kang kahit ano kung wala ako. Pagkatapos noon ay binabaan niya ako ng tawag. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay parang isang sampal sa aking pagkatao. Sa totoo lang, gusto kong sumuko. Gusto kong umiyak at magmakaawa para sa kaligtasan ni Tita Flora. Pero naalala ko ang tawag ni Ate Leandro. Kinabukasan sa isang pribadong silid sa loob ng isang mamahaling building sa Makati, hinarap ko ang isang lalaking naka-Amerikana. Malinis ang gupit matalas, ang mga mata at may autoridad sa bawat galaw, si Ate Leandro. Mrs. Monteverde, or should I say, Miss Valmores, panimulan niya habang inilalatag ang isang makapal na dokumento sa mesa. Don Severino monitored you for years. Alam niya ang lahat ng sakripisyo mo. Pero bago mo makuha ang lahat ng ito, may isang kondisyon. Ano yon? Tanong ko. The board of directors needs a proof of competence. Hindi pwedeng ibigay ang bilyon-bilyong halaga ng kumpanya sa isang taong hindi marunong lumaban. You have 30 days. You will work undercover as a consultant sa isa sa aming subsidiaries. Kung maayos mo ang mga butas sa kontrata at mapapataas mo ang profit nila sa loob ng isang buwan, then the Valmores Group is yours. Tiningnan ko ang dokumento. Ang pangalan ng subsidiary na binabanggit niya ay ang kumpanya nagpapaupa ng lupa sa Monteverde Real Estate. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na yon, ang pagkakataong hinihintay ko. I accept the challenge, Ate Leandro, pero may hiling ako. Ano yon, Miss Valmores? Gusto kong bawiin ang titulo ng lupa sa Iloilo sa lalong madaling panahon nang hindi nalalaman ni Rafael na ako ang gumagalaw. Tumango si Ate Leandro. Consider it done, pero mag-ingat ka. Sa oras na malaman nilang may hawak kang kapangyarihan, asahan mong gagamitin nila ang lahat ng emosyon mo para pabagsakin ka. Paglabas ko ng opisina, sinalubong ako ng isang pamilyar na boses sa lobby. Si Doña Imelda. Mukhang may-meeting din siya roon. Nang makita niya ako ang kanyang mukha, ay napuno ng pandidiri.
Oh, look who's here. Ang manukang kong naglayas, sabi niya ng malakas para marinig ng mga tao sa paligid. Icha, kahit magtago ka sa mga ganitong lugar, amoy palengke ka pa rin. My son is already preparing the annulment papers at huwag kang umasang makakakuha ka kahit isang kusing. Isusuka ka namin na parang isang masamang panaginip. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Wala na ang Elisa na yumuyuko sa harap niya. Doña Imelda, huwag niyo pong masyadong bilisan ang pagsasalita. Baka sa susunod na, magkita tayo kayo na ang kailangang yumuko sa akin. Seryoso kong sabi. Tumawa siya ng malakas isang tunog na puno ng pangungutya. Ang kapal din ng mukha mo, no? In your dreams, Elisa, you are nothing. Magganap ka na ng mapagtataguan dahil sisiguraduhin naming wala nang tatanggap sa'yo sa Makati. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad palabas. Sa bawat yabag ng aking sapatos, nararamdaman ko ang pagbabago ng aking aura. Pagdating ko sa kanto, nakita ko si Rafael na nakasandal sa kanyang sasakyan naghihintay sa akin. May hawak siyang isang sobre ang loan papers na pilit niyang pinapapirmahan. Last chance, Elisa. Pirmahan mo ito o itatawag ko ngayon din sa bangko na i-foreclose ang bahay ng di mo sa Iloilo. Pumili ka ang pride mo o ang buhay ng tanging kamag-anak mo. Tiningnan ko ang cellphone ko. Isang message mula kay Ate Leandro ang pumasok. The land title of Flora Sarmiento is now secured. We bought the debt. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Tiningnan ko si Rafael ng may halong awa. Rafael, hindi mo nahawak ang leeg ko. Sabi ko bago ko kinuha ang sobreng. Hawak niya at dahan-dahang pinunit ito sa harap ng kanyang mukha. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa hangin na parang mga tuyong dahon. Ano, Elisa, anong ginagawa mo? Galit niyang sigaw habang sinusubukang habulin ang mga piraso ng papel. Sa totoo lang, Rafael, hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Simula sa araw na ito, bilandin mo na ang bawat sandali mo sa kumpanya mo. Dahil sisiguraduhin kong luluhod ka rin sa harap ko, gaya ng ginawa mo nung nililigawan mo pa lang ako. Pero sa pagkakataong yon hindi para magmahal, kundi para magmakaawa. Iniwan ko siyang tulala sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam na ang babaeng inaakala niyang basahan ay siya na palang magiging bagong may-ari ng mundong kinatatayuan niya. Nandito ako ngayon sa isang maliit at lumang apartment sa Pasay. Malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Monteverde, malayo sa mga mamahaling gamit na naging kulungan ko sa loob ng walang taon. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang mahinang ugong ng lumang bentilador sa kisame. Pumasok ako sa banyo at isinara ang pinto. Naupo ako sa gilid ng toilet bowl at niyakap ang aking mga binti. Doon sa ilalim ng malamig at madilaw na ilaw, hinayaan ko ang aking sarili na mabasag. Sa totoo lang, pagod na ako. Pagod na akong maging matapang sa harap ni na Rafael at Doña Imelda. Pagod na akong magpanggap na hindi ako nasasaktan sa tuwing tinatawag nila akong basahan. Pinilit kong wag humikbi ng malakas kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang dugo. Ang bawat luha na pumapatak sa semento ay parang mga piraso ng aking danggal na pilit kong binubuo muli. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na dinala ang numero ni Tita Flora sa Iloilo. Sa oras na marinig ko ang kanyang boses, parang bumalik ako sa pagiging batang maliliit na naghahanap ng kalinga. Hello, Elisa anak? Bakit napatawag ka sa ganitong oras? Boses ni Tita Flora punong-puno ng pag-aalala. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapatatag ang aking boses. Tita, kumusta po kayo riyan? Kumain na po ba kayo? Ay naku, tapos na anak. Katatapos lang ng fiesta rito sa barangay. Pero teka, bakit? Parang paos ka, umiyak ka ba? Doon na ako tuluyang bumigay. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang aking palad para hindi niya marinig ang aking paghagulgol. Ang sakit, Panginoon. Ang sakit-sakit na marinig ang boses ng tanging taong tunay na nagmamahal sa akin habang ang mundong ginawa ko para sa asawa ko ay gumuho na. Napagod lang po ako sa trabaho, tita. Marami lang pong inaasikaso sa kumpanya. Pagsisinungaling ko. Ayaw kong mag-alala siya. Ayaw kong malaman niya na ang lupang tinitirikan niya ay naging mitsa ng pananakot sa akin ni Rafael. Anak, makinig ka sa akin? Malambing na sabi ni Tita Flora. Alam kong matatag ka, pero kung nahihirapan ka na riyan sa Maynila,
umuwi ka na rito sa Iloilo. May bahay tayo rito. Hindi man tayo mayaman gaya ng mga Monteverde, pero dito hinding-hindi ka namin mamaliitin. Ang pamilya ay hindi sinusukat sa pera, Alicia. Sinusukat ito sa kung sino ang kasama mo sa oras ng dilim. Salamat po, tita. Salamat po ng marami. Bulong ko. O nga pala, anak. May ipinadala ako sa iyong bookie-end sa pamamagitan ng LBC. Dumating na ba yan ang mga lumang gamit ng nanay mo na itinago ko sa loob ng mahabang panahon? Sabi niya sa akin bago siya mawala, ibigay ko raw sa'yo kapag nasa tamang edad ka na o kapag sa tingin ko ay kailangan mo na ng kasagutan. Pagkababa ng tawag, lumabas ako ng banyo at nakita ang isang karton na nasa ibabaw ng aking kama. Kanina ko pa ito kinuha sa guardhouse, pero wala akong lakas na buksan ito. Nayon sa gitna ng aking kalungkutan, tila ito na lang ang tanging koneksyon ko sa aking nakaraan. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Amoy lumang papel at alikabok ang sumalubong sa akin. Sa loob ay may ilag piraso ng damit ni nanay, isang rosaryo at isang maliit na kahoy na kahon. Sa pinakailalim may isang makapal na sobre na kulay dilaw na sa katagalan. Naninginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang sobre. Inaasahan ko na mga lumang litrato lang ang laman nito, pero laking gulat ko nang makakita ako ng mga liham na may selyo ng Valmores Group. Kinuha ko ang unang liham. Ito ay sulat kamay at ang bawat salita ay punong-puno ng pagsisisi. Para sa aking nag-iisang anak, Maria, patawarin mo ako kung naging matigas ang puso ko. Patawarin mo ako kung mas pinahalagahan ko ang danggal ng pamilya Valmores kaysa sa kaligayahan mo. Araw-araw kong pinagsisisihan ang pagtalikod ko sa'yo nang piliin mo ang lalaking mahal mo. Na yung nalaman kong may apo na ako, wala akong ibang hangad, kundi ang makita kayo. Maria, bumalik na kayo. Ang lahat ng yaman ko ay walang silbi kung wala ang aking pamilya. Napatigil ako sa pagbabasa. Ang sulat ay mula kay Don Severino Valmores, ang aking lolo. Pero ang sumunod na dokumento ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Isang lumang affidavit na pirma doon ng isang saksi. Ayon sa dokumento, hindi pala si Don Severino ang nagtaboy kay nanay. May isang tao na gumawa ng mga peking ebidensya para palabasin na ninakawan ni nanay ang kumpanya. Kaya napilitan si Don Severino na itakwil siya sa gitna ng galit. At ang pangalang nakalagay sa ibaba bilang informant na nagkanalo sa aking ina. Imelda Monteverde. Nabitawan ko ang liyam, nanlamig ang buong pagkatao ko habang ang galit ay unti-unting lumalaman sa aking sistema. Si Doña Imelda. Ang babaeng naging biyenan ko sa loob ng 8 taon. Ang babaeng araw-araw na nimaliit ang aking pagkatao. Siya rin pala ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko sa hirap. Siya ang sumira sa buhay ni nanay para makuha ang tiwala ng pamilya Valmores noon. Hindi lang pala ito tungkol sa akin at kay Rafael. Ito ay tungkol sa utang na dugo ng mga Monteverde sa aking ina. Hinawakan ko ng mahigpit ang sulat. Ang bawat salita ni Don Severino ay naging kislap ng apoy sa aking mga mata. Sa gitna ng madilim na apartment na ito, sa gitna ng aking mga luha, natagpuan ko ang tunay kong layunin. Sa totoo lang, Doña Imelda, akala ko ay sapat na ang makuha ko ang yaman ng lolo ko. Bulong ko sa hangin habang tumatulo ang huling patak ng aking luha. Pero ngayon, sisiguraduhin kong hindi lang pera ang mawawala sa inyo. Kukunin ko ang lahat ang inyong pangalan, ang inyong dangal at ang inyong kalayaan. Kung paano nyo pinatay ang nanay ko sa hirap ganon, ko rin kayo dudurugin. Bumalik ako sa salamin. Pinunasan ko ang aking mukha at inayos ang aking buhok. Wala na ang Alicia na biktima. Ang nakikita ko na ngayon ay ang tagapagmana ng mga Valmores na handa nang suminga sa bawat kasala ng ginawa nila. Sa mga sandaling yon, isang text ang pumasok sa cellphone ko mula sa isang hindi kilalang number. Elisa, nalaman ko kung nasaan ka. Huwag mong isiping, makakatakas ka sa akin, bukas maghanda ka na sa sorpresa ko sa opisina mo. I will make sure you crawl back to me on your knees. Rafael. Ngumiti ako ng mapait. Sige, Rafael, magkita tayo bukas. Pero siguraduhin mo matibay ang tuhod mo dahil ikaw ang unang luluhod. Kinaumagahan maaga akong nagising. Hindi dahil sa kailangan kong magluto ng agahan para sa mapait na pananalita ni Mama Imelda, kundi dahil may bago na akong misyon.
Isinuot ko ang aking pinaka-pormal na damit, isang simpleng black blazer na kahit luma na ay pinilit kong ayusin. Tumingin ako sa salamin. Ang mga mata ko ay wala na ang bakas ng luha kagabi. Ang tanging naroon na lang ay ang lamig ng isang taong handa ng maningil. Nagtungo ako sa headquarters ng Valmores Group sa gitna ng Makati. Ang gusaling ito ay simbolo ng kapangyarihan at yaman, isang lugar na dati ay pinang-arap ko lang pasukin bilang isang hamak na aplikante. Pero ngayon pumasok ako sa lobby na itinaas ang aking no. "Good morning, Miss Valmores. This way, please," bati sa akin ni Ate Leandro. Dinala niya ako sa isang boardroom na puno ng mga dokumento. Don Severino was a meticulous man, Elisa. Alam niyo matalino ka dahil ikaw ang top contract specialist sa kumpanya ni Rafael. Ngayon, gagamitin natin ang talino mo para sa sarili mong kapakanan. Ibinaba niya sa harap ko ang isang makapal na file. Ito ang Monteverde Heights Project. Yan ang proyektong ipinagmamalaki ng asawa mo. Yan ang gagamitin niyang pain para makuha ang tiwala ng mga Villarreal. Agad kong binuksan ang file. Bilang isang espesyalista, sanay akong maghanap ng butas sa mga legal na papel. Habang binabasa ko ang bawat pahina, unti-unting nanlaki ang aking mga mata. Sa totoo lang, Ate Leandro, hindi ko akalain na ganito sila kadesperado. Sabi ko habang itinuturo ang isang clause sa kontrata. Bakit, Elisa? Ano ang nakita mo? Ang lupang kinatatayuan ng Monteverde Heights? Hindi ito pag-aari ng mga Monteverde. Nakalis lang ito sa isang kumpanyang tinatawag na SV Realty. At ang SV Realty ay isang subsidiary ng Valmores Group. Pagpapatuloy ni Ate Leandro na may kasamang tipid na ngiti. Ibig sabihin, Elisa, ang lupang inaasahan ni Rafael na magpapasikat sa kanya ay hawak mo sa iyong mga palad. Isang kumpas mo lang pwedeng kansilahin ang lease contract dahil sa dami ng kanilang violations. Napahawak ako sa aking sentido. Ang ironya ng tadhana, ang lupang pinagkakautangan ko ng loob ang kumpanyang naging kulungan ko ay nakatayo pala sa pundasyon ng aking sariling pamilya. Hindi lang yan, dagdag ko habang tinitingnan ng pirma sa dulo ng addendum. Minanipula nila ang appraisal value ng lupa para makakuha ng mas malaking loan sa bangko. At ang ginamit nilang gwarantor sa utang na ito ay ako. Ginamit niya ang pirma mo para sa bilyong utang nang hindi mo alam na ikaw rin pala ang may-ari ng lupang isinanla niya? Ani Ate Leandro. Rafael played a dangerous game and he just handed you the gun to shoot him down. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang tawag mula kay Rafael. Sinagot ko ito at in-on ang speakerphone. "Elisa, nasaan ka na bang babae ka? Pinuntahan kita sa apartment mo, pero wala ka ron. Huwag mo akong paglaruan, Elisa. Kailangan ko ang pirma mo sa notary. Yung ngayon din. Darating ang mga Villarreal sa opisina sa loob ng 2 oras. If you don't show up, sisiguraduhin kong wala nang matitirang alaala si Tita Flora sa Iloilo." Tumingin ako kay Ate Leandro. Tumango siya sa akin. "Rafael, huwag kang sumigaw. Naririnig kita." Malamig kong sagot. "Tungkol sa proyektong yan, sigurado ka ba na sa inyo talaga ang lupang yan? Baka naman nagtatayo ka ng kastil, yo sa ibabaw ng buhangin." Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. "Anong pinagsasabi mo akin ng proyektong ito? Huwag mong pakialaman ng business ko. Pirmahan mo na lang ang papel. Magkita tayo sa opisina ko." Binabaan ko siya ng tawag. Tumingin ako kay Ate Leandro. "Ready na po ang plano. I will go there. Hahayaan ko silang maniwala na hawak pa rin nila ako sa leeg. I want to see the look on their faces kapag nalaman nilang ang lupang inaapakan nila ay pag-aari na ng babaeng tinatawag nilang basahan." "Good. But remember, Alicia, 30 days ang binigay ng board. You need to prove that you can handle the pressure. Huwag kang magpapadala sa galit." Paalala ni Leandro. Lumabas ako ng Valmores Group at sumakay ng taxi patungo sa opisina ng mga Monteverde. Sa bawat kanto na nadadaanan namin, nararamdaman ko ang tensyon na namumuo sa aking dibdib. Pagpasok ko sa opisina ni Rafael, sinalubon ako ng isang nakakabinging katahimikan bago ang unos. Nakaupo roon si Rafael kasama si Danica Villarreal na nakasuot ng isang napakamahal na pulang damit at si Doña Imelda na mukhang reyna sa kanyang trono. "Finally, the beggar has arrived," sabi ni Danica,
habang tinitingnan ako ng may halong pandidiri. Raphael, can we just get this over with? I have a spa appointment later. Inilapag ni Raphael ang mga papeles sa mesa. Pirmahan mo na ito, Elisa. Huwag mo nang pahabain ang usapan. Pagkatapos nito, bibigay ko na sa iyo ang titulo ng lupa sa Iloilo at malaya ka na. You can go back to your miserable life. Lumapit ako sa mesa. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kumpiyan, sa puno ng kayabangan. Akala nila ay sila ang hari at reyna ng mundong ito. Sa totoo lang, Rafael, ayoko nang pirmahan ito. Sabi ko habang dahan-dahang itinatabi ang pluma. Ano, Elisa? Huwag kang maging matigas ang ulo. Sigaw ni Doña Imelda habang tumatayo. Wala kang utang na loob pagkatapos ka naming pakainin at bigyan ng tirahan sa loob ng 8 taon ito ang isusukli mo sa amin. Utang na loob. Mumiti ako isang ngiting hindi nila inaasahan. Utang na loob para sa bawat gabing pinaiyak niyo ako, para sa bawat pagkakataong tinawag niyo akong katulong sa harap ng maraming tao, o utang na loob para sa paninira niyo sa buhay ng nanay ko, Doña Imelda. Natigilan si Doña Imelda. Bahagyang namutla ang kanyang mukha, pero agad din itong napalitan ng galit. Anong pinagsasabi mong bata ka? Nababaliw ka na ba? Huwag na tayong maglokohan, sabi ko habang nakatitig sa kanila. Rafael, ang proyektong ito ay hindi matutuloy. Dahil ang lupang kinatatayuan nito ay hindi na sa inyo. Tumawa ng malakas si Rafael. Huwag mo akong patawanin, Alicia. I have the lease contract. Hawak ko ang SV Realty. No, Rafael. You had a contract with SV Realty. Pero kaninang alas 8 ng umaga kinansela na ng Valmors Group ang lahat ng lease agreements sa mga kumpanyang may record ng financial fraud at kasama ang Monteverde Real Estate doon. What? Paano mo nalaman ang tungkol sa Valmors? Gulat na tanong ni Rafael. Because starting today, Rafael, I am the one overseeing your contracts. At bilang kinatawan ng Valmors, sinasabi ko sa inyo, get out of that property. You have 24 hours to vacate, or we will file a criminal case for illegal construction and fraud. Bumagsak ang panga ni Danica. Si Rafael naman ay napaupo sa kanyang upuan nang ininig ang mga kamay. You're lying. Paano nangyari yun, isang katulong ka lang? Isang hamak na contract specialist? Sigaw ni Rafael. Lumapit ako sa kanya, ibinaba ko ang aking boses. Pero bawat salita ay parang kulog sa kanyang pandinig. Huwag mong kalimutan, Rafael. Ako ang tinitignan mong basahan. Pero ang basahang ito, siya na palang nagmamay-ari ng buong gusaling kinatatayon mo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng opisina, iniwan ko silang tulala at hindi makapaniwala. Ngunit bago ako makalabas, narinig ko ang sigaw ni Doña Imelda. Hindi pa tayo tapos, Elisa. Sisiguraduhin kong babagsak ka. Napangiti ako. Sa wakas ang giyera ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang talo. Nandito ako ngayon sa isang mamahaling resort sa Tagaytay. Hindi para magbakasyon, kundi para tapusin ang lahat ng pag-aalinlangan sa aking puso. Habang ang malamig na simoy ng hangin ay humahampas sa aking mukha, suot ko ang isang malaking sombrero at sunglasses para hindi ako makilala. Mula sa malayo sa tapat ng infinity pool, tanaw ko ang 2 taong sumira sa aking pagkatao. Si Rafael at si Danica. Sa totoo lang, kahit alam ko na ang katotohanan, masakit pa ring makita sila ng harapan. Nakaupo si Rafael sa isang sunbed, habang si Danica ay nakasuot ng napakaliit na bikini nakasandal sa dibdib ng asawa ko. Nagtatawanan sila habang umiinom ng wine. Mukhang wala silang kamalay-malay na ang mundong kinatatayo nila ay unti-unti nang naglalaho. Babe, don't worry about the lease cancellation, narinig kong sabi ni Danica. Sapat na ang lakas ng boses niya para marinig ko mula sa aking kinatatayuan. My father is talking to his contacts in Valmors. Isang tawag lang yan, maibabalik ang lahat. At yung asawa mong si Elisa? After this, we will make sure she rots in jail for theft. Rafael, you deserve a woman like me, not a provincial girl who smells like laundry detergent. Hinalikan ni Rafael ang balikat ni Danica. Ang halik na yon? Ang halik na dati ay para sa akin lang. Ngayon nakikita ko na kung gaano yon kapeke. You're right, babe.
Elisa is just a face. Ginamit ko lang siya dahil kailangan ko ng isang taong tanga na susunod sa lahat ng utos ko nang walang tanong-tanong. She was a good servant, I'll give her that. Pero ngayong wala na siyang silbi, itatapon ko na siya sa basura kung saan siya galing. Naramdaman ko ang pang-ininig ng aking mga kamay. Kinuha ko ang aking cellphone at sinimulang kumuha ng litra to at video. Bawat tawa nila, bawat haplos, bawat pang-iinsulto sa aking pagkatao, lahat yon ay itinatala ko. Hindi na para sa selos, kundi para sa aking ebidensya sa korte. Sa mga sandaling yon, parang may kung anong mabigat na tinik ang nabunot sa puso ko. Wala na ang pagmamahal. Ang natira na lang ay ang malamig ng determinasyon. Sa totoo lang, Rafael. Tama ka, bulong ko sa sarili ko, habang nakatingin sa kanila sa screen ng phone ko. Isa akong tanga, pero ang tangang yon ang nagpakain sa iyo ng 8 taon. At ang tangang yon din ang kukuha sa lahat ng mayroon ka. Aalis na sana ko nang biglang tumunog ang cellphone ni Rafael. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Naging balisa siya. Tumayo siya at lumayo ng kaunti kay Danica para sagutin ang tawag. Ano pa anong hindi niyo mahanap ang original title? I thought it was in the safe, sigaw ni Rafael. Hanapin niyo. I need that title to secure the secondary loan. Kung hindi babagsak ang kumpanya bago pa matapos ang lingong ito. Napangiti ako. Alam ko kung nasaan ang titulo. Safe na ito sa vault ni Oti Leandro. Habang naglalakad ako patungo sa parking lot, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula kay Rafael. Kahit nasa malayo siya, ramdam ko ang desperasyon sa kanyang mga salita. Elisa, nasaan ka alam kong? Ikaw ang kumuha ng folder sa opisina. Ibinalik mo ang titulo ng lupa sa Iloilo ngayon din. Kung hindi wag kang magsisisi kung bukas na bukas din ay may mangyaring masama sa di mo matanda. Isang tawag ko lang sa mga tauhan ko sa Iloilo, sisiguraduhin kong wala na siyang uuyan. Tumigil ako sa paglalakad. Ang galit na kanina ay malamig, na yon ay naging isang nagbabagang apoy. Nagawa niyang pagbantaan ang kaligtasan ni Tita Flora. Ang tanging pamilyang natitira sa akin, huminga ako ng malalim pilit na pinapakalma ang aking sarili. Hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Yon ang gusto niya. Gusto niyang manginig ako at bumalik sa kanya na nagmamakaawa. Dinalyal ko ang numero ni Ate Leandro habang sumasakay ako sa aking sasakyan. Ate Leandro, kailangan na nating ilipat si Tita Flora ngayon din. Nagbabanta na si Rafael. Don't worry, Miss Valmores. Kaninang umaga pa kami nagpadala ng security team sa Iloilo. Kasalukuyan na siyang ibinibiyahe patungo sa isang safe house. Safe na ang dinyo. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat, Ate Leandro, at pakisabi sa board, handa na ako para sa twist na inihahanda ko para sa party ni Rafael bukas. Are you sure, Elisa, bukas na ang launching ng Monteverde Heights? Sigurado ka bang gusto mong gawin ito sa harap ng lahat ng investors? Oo. Gusto kong makita ng buong mundo kung gaano karupok ang pundasyon ng kumpanya niya. I want to see him fall in front of the people he's trying to impress. Pagbaba ko ng telepon o tumingin ako sa rearview mirror, nakita ko ang sarili ko, ang mga mata kong puno ng tapang, ang labi kong hindi na nanginginig. Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang isang maliit na sobre. Ito ang huling piraso ng ebidensya na nakuha ni Leandro tungkol kay Doña Imelda. Isang lumang dokumento na nagpapatunay na hindi lang basta paninira ang ginawa niya sa nanay ko, ninakawan din niya ang kumpanya ng mga Valmores at ipinasa ang sisi sa aking ina. 8 taon niyo akong ginawang anino. Sabi ko habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa resort. Ngayon ako naman ang magiging bagyo na sisira sa inyong lahat. Bukas Rafael, bukas Doña Imelda, malalaman niyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na gaba. Habang nagmamaneho ako pabalik ng Maynila, nakita ko ang isang billboard ng Monteverde Real Estate. Ang mukha ni Rafael ay naroon nakangiti mukhang prepektong tagumpay. Kinuha ko ang aking phone at nag-text kay Rafael. Magkita tayo bukas sa launching, Rafael. May regalo ako para sa inyo ni Danica. Isang regalong hinding-hindi niyo makakalimutan. Pagkatapos niyon, pinatay ko ang aking phone. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging hudyat ng simula ng katapusan para sa mga Monteverde. Nandito ako sa harap ng grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak mamahaling wine
at mga taong nakasuot ng tuxedo at gown. Ito ang gabi ng Monteverde Heights launching. Ang gabing inaakala ni Rafael na magiging rurok ng kanyang tagumpay. Pero para sa akin, ito ang gabi ng kanyang paghuhukom. Pumasok ako sa loob na suot ang isang simpleng puting gown. Hindi ito kasing garbo ng suot ni Danica, pero ang tela nito ay galing sa pinakamahal na boutique sa bansa, isang regalo mula sa Valmores Group. Habang naglalakad ako sa gitna ng maraming tao, ramdam ko ang mga tingin na puno ng panghuhusga. "Look, the loser is here," narinig kong bulong ni Danica habang nakakapit sa braso ni Rafael. "Rafael, I told you security should have blocked her." Lumapit sa akin si Doña Imelda. May hawak na baso ng champagne at isang niting puno ng lason. "Ija, napakakapal din talaga ng mukha mo, no? Pumunta ka pa rito para panuorin ang tagumpay ng anak ko? O baka naman nandito ka para mamalimos ng sustento?" Sa totoo lang, gusto kong matawa sa kaba niya na itinatago sa likod ng kayabangan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. "Nandito ako para ibigay ang regalo ko, Doña Imelda. Sigurado akong matutuwa kayo." "Regalo ang, tanging regalong. Gusto ko sa'yo ay ang pirma mo sa annulment at ang tuluyan mong pagkawala sa buhay namin." Sagot niya bago siya tumalikod para umakyat sa stage. Nagsimula ang programa. Umakyat si Rafael sa podium, punong-puno ng kumpiyansa. "Ladies and gentlemen, tonight we celebrate the future of Monteverde Real Estate. Our biggest project, the Monteverde Heights, is now officially open for investment." Nagpalakpakan ng lahat. Pero bago pa makatapos si Rafael, itinaas ko ang aking kamay mula sa madla. "Wait, May! Nakalimutan ka yata, Rafael!" Malakas kong sabi. Tumahimik ang buong ballroom. Lahat ng spotlight ay natuon sa akin. "Elisa, anong ginagawa mo? Security, ilabas ang babaeng ito!" Sigaw ni Rafael, ang kanyang muka ay nagsisimulang mamula sa galit. "Bago niyo ako ilabas, baka gusto niyo munang basahin ang dokumentong ito," sabi ko habang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa aking bag. "This is a notice of eviction and breach of contract from SV Realty and the Valmores Group." Nagbuluman ang mga investors. Napatayo ang tatay ni Danica, si Mr. Villarreal. "Anong ibig sabihin nito, Rafael? I thought you settled the land issues." "Niloloko niya lang kayo. She's mentally unstable. Asawa ko siya na ayaw makipaghiwalay." Depensa ni Rafael, nanginginig ang boses. Naglakad ako paa, yat sa stage. Hindi na ako nanginginig. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lakas na nanggagaling sa alaala ng aking ina. Kinuha ko ang mikropo, numula sa kamay ni Rafael. "Sa totoo lang, Rafael, hindi lang ito tungkol sa lupa." Sabi ko, sapat na ang lakas para marinig ng lahat. "Gusto ko ring ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng babaeng tinitingala nyo bilang reyna ng mga Monteverde." Itinuro ko si Doña Imelda. 30 years ago, may isang babaeng nagngangalang Maria Valmores. Siya ang tagapagmana ng Valmores Group, pero sinira siya ng isang taong itinuring niyang kaibigan. "Doña Imelda, naalala niyo pa ba ang ginawa niyo? Ninakawan niyo ang kumpanya at ipinasa ang sisi sa aking ina para mapalaya siya ni Don Severino. At ngayon, kasaysayan ay nag-uulit. Dahil ang anak mo ay ninanakawan din ako." "Sinungaling ka, wala kang ebidensya," sigaw ni Imelda, pero halata ang takot sa kanyang mga mata. "Ebidensya, hawak ko ang original affidavit ng auditor na tinakot niyo noon. At hawak ko rin ang bank records na nagpapatunay na ang perang ginamit niyo para itayo ang Monteverde Real Estate ay galing sa ninakaw niya sa aking ina." Malamig kong dagdag. Bumagsak ang katahimikan sa loob ng ballroom. Si Danica ay dahan-dahang lumayo kay Rafael. Ang mga investors ay nagsimulang tumayo at mag-alisan. At para sa huling sorpresa, kinuha ko ang annulment papers na pilit na pinapapirmahan sa akin ni Rafael. "Pirmahan ko na ito, Rafael. Pero hindi dahil sa gusto nyo, kundi dahil ayokong dalhin ang pangalan ng isang pamilyang mamamatay tao at magnanakaw." Pinirmahan ko ang dokumento sa harap ng lahat. Pagkatapos itinapon ko ang ballpen sa paanan ni Rafael. "Starting today, the Monteverde Heights project is officially frozen. Lahat ng asset nyo ay nasa ilalim na ng investigasyon ng Valmores Group dahil ako si Elisa Valmores Sarmiento, ang bagong chairperson ng kumpanyan ninakawan nyo." Napaupo si Rafael sa stage.
Si Doña Imelda naman ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala na ang babaeng ni maliit nila ay siya na palang may-ari ng kanilang hininga. Elisa, hindi mo pwedeng gawin ito. Pag-usapan natin ito. Pagmamakaawa ni Rafael ang kanyang boses ay parang isang bata na nawawala sa dilim. Sa totoo lang, Rafael, tapos na ang usapan. Sabi ko habang tinitingnan siya ng may halong awa. Sabi mo nung isang gabi, isang basahan lang ako na itatapon mo. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang nasa sahig at ako ang nakatayo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng ballroom. Sa likuran ko narinig ko ang kaguluhan ng pagsigaw ni Mr. Villarreal, ang pag-iyak ni Danica, at ang pagbagsak ng imperyong binuo nila sa kasinungalingan. Paglabas ko ng hotel, sinalubong ako ni Ate Leandro. You did it, Elisa. The board has officially confirmed your position. Tumingala ako sa langit. Ang ulan ay tumigil na at ang mga bituin ay nagsimulang sumilay. Para sa iyo ito, Nay. Bulong ko. Pero alam ko, simula pa lang ito. Dahil ang sugat na 8 taon nilang ginawa sa akin, hindi ganoon kadaling maghilom. At sisiguraduhin kong sa bawat araw na darating, mararamdaman nila ang bigat ng bawat luhang pumatak sa aking mga mata. Niyanig ng sunod-sunod na pagkatok at sigawan sa labas ng mansyon ang katahimikan ng umaga. Kahit wala na ako roon, nararamdaman ko ang tensyon sa bawat balita sa telebisyon at social media. Monteverde Real Estate nahaharap sa bilyong-pisong demanda. Chairperson ng Valmores Group lumitaw na. Nakatitig lang ako sa labas ng bintana ng aking bagong opisina sa Valmores Tower. Sa totoo lang, ang sarap sa pakiramdam na makahinga ng maluwag, pero alam kong ang mga sugatang hayop, gaya ni na Rafael at Doña Imelda, ay mas naging mapanganib no yung wala na silang matakbuhan. Miss Elisa, narito na ang mga dokumentong hinihingi nyo, sabi ni Ate Leandro habang inilalapag ang isang file na kulay asul. Nagsimula na rin kumilo si Danica Villarreal. Mukhang hindi niya matanggap na nagmukha siyang tanga sa harap ng maraming tao kagabi. Binuksan ko ang file. Napang-iti ako ng mapait. Sa totoo lang, Ate, hindi lang ako ang niloko ni Rafael. Tingnan mo ito. Ipinakita ko sa kanya ang mga screenshot ng usapan ni Rafael sa isa pang babae, isang banyagang investor, na balak niyang lapitan sakaling hindi magtagumpay ang kasunduan nila ni Danica. Si Rafael ang lalaki mahal ko noon, ay hindi lang pala double-crosser. Siya ay isang taong walang katapatan sa kahit sino. Ipadala mo ang mga ito kay Danica, utos ko. Gusto kong malaman niya na hindi lang siya ang queen sa buhay ni Rafael. Gusto kong siya mismo ang tumapos sa natitirang dignidad ng mga Monteverde. Samantala sa loob ng gumuguho nilang mansyon, alam kong nagkakagulo na sila. Sa isip ko, nakikita ko si Doña Imelda na pabalik-balik sa kanyang sala nang inginig ang mga kamay habang tinitingnan ng mga gamot na isa-isang nilalagyan ng sequestration notice ng mga sheriff. Rafael, gawin mo ang lahat. Hindi pwedeng makuha ng babaeng yon ang bahay na ito. Sigaw siguro ni Imelda. Dito nakatayo ang dangal natin. Dangal, ma! Wala na tayong dangal. Sagot siguro ni Rafael habang hinahagis ang mga bote ng alak. Nabalik ako sa realidad nang tumunog ang aking intercom. Chairperson, narito po si Danica Villarreal. Gusto raw po kayo makausap. Papasukin siya. Maikli kong sagot. Pumasok si Danica sa aking opisina. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang ayos ay medyo gulo at bakas, sa kanyang muka ang puyat at galit. Anong kailangan mo, Danica? Tanong ko habang nananatiling nakaupo. Inilapag niya ang kanyang designer bag sa mesa ko. Nakuha ko ang mga screenshots na ipinadala mo. Totoo ba ito? Balak din niya akong takbuhan pagkatapos makuha ang pera ng tatay ko? Sa totoo lang, Danica. Pareho lang tayong biktima rito. Ang pinagkaiba lang ako ay nakalaya na, habang ikaw ay nakabaon pa rin sa mga pangako niyang gawa sa buhangin. Sabi ko nang walang halong panunuya. Rafael Monteverde only loves one person, himself. Umiyak si Danica, isang iyak ng pagsisisi at kahihiyan. Pinagkatiwalaan ko siya. I gave him everything. I even insulted you because I thought he truly loved me. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Gamitin mo ang galit mo para itama ang mali, mungkahi ko. Rafael is looking for a way out. He's planning to transfer some hidden assets to a dummy account tonight.
Kung tutulungan mo ako, maaari nating mapigilan yon at maibabalik ko sa tatay mo ang kalahati ng investment nyo. Tumingala si Danica may bagong apoy sa kanyang mga mata. Ano ang kailangan kong gawin? Set a trap, bulong ko. Pag-alis ni Danica, hinarap ko muli ang mga papeles sa mesa. Alam ko malapit na ang katapusan. Pero sa gitna ng aking tagumpay, may isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Malungkot hindi. Nanhihinay ang baka sa 8 taon na itinapon ko. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang unknown number. Elisa, please. Boses ni Rafael. Pause mahina at parang galing sa hukay. Mag-usap tayo, I'm sorry. Nagkamali ako. Please, kahit para na lang sa 8 taon nating pagsasama. Kita tayo sa lumang bahay natin, sa apartment kung saan tayo nagsimula. I just want to say goodbye properly. Huminga ako ng malalim. Alam kong ito na ang huling hirit niya. Isang patibong o, isang huling pagkakataon para makita ang kanyang pagbagsak. Sige, Rafael. Darating ako. Sabi ko, bago ko pinutol ang tawag, tumingin sa akin si Ate Leandro na may pag-aalinlangan. Miss Elisa, mapanganib yan. Baka kung anong gawin niya sa inyo? Huwag kang mag-alala, Ate Leandro. Hindi na ako ang Elisa na kilala niya. Sabi ko habang kinukuha ang aking bag. Kasama ko ang batas, ang katotohanan at ang lakas ng aking ina. Siya ang dapat matakot sa akin. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng madilim na langit. Parang may paparating na namang bagyo. Pero sa loob ko, alam kong ang tunay na bagyo ay ako. Nang makarating ako sa lumang apartment namin sa Pasay, nakita ko ang sasakyan ni Rafael na nakaparada sa gilid. Madilim ang paligid, tanging ang isang bumbilya sa tapat ng pinto ang nagbibigay ng kaanting liwanag. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Rafael! Pagpasok ko, bumungad sa akin ang amoy ng alak at sigarilyo. Nakaupo si Rafael sa sahig, sa gitna ng mga bakanteng kahon. Tumingala siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang takot na hindi niya kayang itago. Nandito ka na pala? Sabi niya sabay pakita ng isang baril na nakapatong sa kanyang kandungan. Nanlamig ang buong pagkatao ko, pero nanatili akong nakatayo. Ano ito, Rafael Huling? Sandata mo na ba ang karahasan dahil wala ka nang makuha sa panloloko? Sa totoo lang, Elisha, ikaw lang ang meron ako. Bulong niya habang dahan-dahang tumatayo. At kung hindi kita makukuha muli, sisiguraduhin kong walang makakakuha sa iyo. Sa mga sandaling yon, narinig ko ang sirena ng mga pulis sa malayo. Ang mukha ni Rafael ay biglang nagbago mula sa pagiging desperado patungo sa pagiging baliw. Tinawagan mo sila? Sigaw niya. Hindi ako, Rafael, sabi ko habang itinuturo ang pinto. Si Danica. Bago pa man siya makakilos, bumukas ang pinto at pumasok ang mga otoridad, kasama si Ate Leandro. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang putok ang umalingaw, nausa sa loob ng maliit na silid. Nabingi ako sa lakas ng putok na umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na apartment. Sa loob ng ilang segundo, tumigil ang mundo. Ang amoy ng pulbura ay humalo sa amoy ng alikabok at lumang gamit. Napapikit ako nang mariin hinihintay ang hapdi ng bala sa aking katawan. Ngunit nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si Rafael na dahan-dahang bumabagsak sa sahig. Hindi ako ang tinamaan. Sa huling sandali nang dambahin siya ng mga pulis, pumutok ang baril at tinamaan siya sa kanyang sariling balikat. Rafael! Sigaw ni Doña Imelda na biglang sumulpot sa pinto. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang lugar na ito. Tumakbo siya patungo sa duguang anak, ang kanyang mga mamahaling perlas ay tila nawala ng kislap sa gitna ng madilim at maruming silid. Anong ginawa niya sa anak ko, Elisha? Hayop ka, kasalanan mo ito? Tumingin lang ako sa kanila. Wala akong naramdamang takot. Wala ring awa. Sa totoo lang, ang nakikita ko na lang ay 2 taong nilamon ng sarili nilang kasakiman. Nanatili akong nakatayo habang mabilis na kumilos ang mga paramedic para isakay si Rafael sa stretcher. Sa totoo lang, Doña Imelda, kung hindi niyo siya tinuruan na ang pera ay mas mahalaga kaysa sa dangal, hindi siya hahantong sa ganito. Malamig kong sabi habang nilalagpasan sila. Dinala si Rafael sa ospital sa ilalim ng mahigpit na bantay ng mga pulis. Sumunod ako hindi dahil nag-aalala ako, kundi dahil kailangan kong tapusin ang laban na ito sa harap ng batas. Pagdating ko sa hospital hallway, sinalubong ako ng mga reporter na kanina pa pala nakabuntot.
Pero hindi ko sila pinansin. Dumiretso ako sa private lounge kung saan naghihintay si Ate Leandro. Miss Elisa, stable na ang lagay ni Rafael, pero ang kasong attempted homicide, fraud at falsification of documents ay hindi na niya matatakasan. Balita ni Leandro. At may isa pa kaming nalaman habang sinusuri ang mga gamit na nakuha sa mansyon. Iniabot niya sa akin ang isang medical folder. Pagbukas ko, parang huminto ang tibok ng puso ko. Ito ang mga records mula sa fertility clinic kung saan kami nagpatingin ni Rafael 3 taon na ang nakalilipas. Ang record na sinabi niya sa akin noon na ako ang may problema na ako ang baog kaya hindi kami magkaanak. Pero ang nakasulat sa orihinal na dokumento, si Rafael ang may problema. Siya ang hindi pwedeng magkaanak. Nirebisa niya ang dokumento, Miss Elisa, paliwanag ni Leandro. Ginamit niya ang medical records na ito para saktan ang loob mo para maging sulud-sunuran ka sa kanya dahil sa utang na loob mo na hindi kanya iniwan kahit wala kang kakayahang magbuntis. Napaupo ako sa upuan. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking mga mata. 8 taon. 8 taon kong dinala ang bigat ng paniniwala ang may pagkukulang ako bilang babae. 8 taon kong tiniis ang pangungutya ni Doña Imelda na tuyo ang aking sinapupunan. Lahat pala yon ay isang malaking kasinungalingan para lamang kontrolin ako. Diyos ko po, bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa ulat ng uyam at galit. Hanggang saan ang kaya nilang gawin para lang sirain ang pagkatao ko? Sa mga sandaling yon, bumukas ang pinto ng lounge at pumasok si Doña Imelda. Mukha siyang matandang lanta, ang kanyang makeup ay hulas na sa iyak at pagod. Pero kahit ganon, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagiging mapagmataas. Elisa, kailangan nating mag-usap. Sabi niya habang humahakbang palapit. Patawarin mo na ang anak ko. Yurong mo na ang mga demanda. Isipin mo ang 8 taon nyo. Babayaran namin ang lahat ng utang namin sa Valmores Group. Ibabalik namin ang lahat, maging ang mansyon ibibigay ko sa'yo. Huwag lang mabulok ang anak ko sa kulungan. Tumayo ako at hinarap siya. Ibinagsak ko ang medical folder sa mesa sa harap niya. 8 taon, Doña Imelda. Ang 8 taon na yon ay hindi pagsasama, kundi pagpapahirap. Alam niyo ba ito? Alam niyo bang niloko niyo ako tungkol sa kakayahan kong maging ina? Nanlaki ang mga mata ni Imelda nang makita ang folder. Saglit siyang natigilan, isang patunay na alam niya ang tungkol sa manipulasyong ito. Para sa inyo ang lahat ay pwedeng bayaran ng pera. Sabi ko habang humahakbang palapit sa kanya, bawat salita ko ay parang hampas ng latigo. Pero ang danggal ko na tinapakan niyo ang mga gabi na pinaniwala niyo akong wala akong kwentang babae, walang sapat na bilyon ang makakabayad doon. Sa totoo lang, ang mansyon niyo ay hindi sapat para pawiin ang sakit na idinulot niyo sa nanay ko at sa akin. Elisa, please. Magmakaawa ako. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Doña Imelda na lumuhod sa harap ko. Ang reyna ng mga Monteverde ay nasa sahig na ngayon, humihalik sa paanan ng babaeng dati ay tinatawag niyang basahan. I'm a mother. Isipin mo, ang nararamdaman ko? Naging ina ba kayo sa akin? Tanong ko habang tinitingnan siya ng walang emosyon. Noong mga panahong nagkasakit ako at pinilit niyo pa rin ako maglinis ng bahay dahil wala akong silbi, naging ina ba kayo? Nung pinagtatakpan niyo ang pangbababae ni Rafael, naging ina ba kayo? Dahan-dahan akong tumalikod sa kanya. Ate Leandro, ituloy ang lahat ng kaso. Walang settlement. Gusto kong makita ang hustisya para sa nanay ko at para sa sarili ko. Yes, Chairperson, sagot ni Leandro. Lalakad na sana ako. Palabas nang biglang may tumawag sa aking pangalan mula sa dulo ng hallway. Elisa, anak? Si Tita Flora, kasama ang mga security team ng Valmore, ligtas siyang nakarating ng Maynila. Tumakbo ako patungo sa kanya at niyakap siya ng napakahigpit. Doon sa dibdib ng babaeng tunay na nag-aruga sa akin, muli akong naging bata. Tita? Tapos na po. Hikbi ko. Ligtas na po tayo. Salamat sa Diyos, anak. Salamat sa Diyos. Sabi ni Tita Flora habang hinahaplos ang aking buhok. Ang gaba ay hindi natutulog, Elisha. Ang bawat luhang itinanim mo ngayon ay aanihin mo na ang hustisya. Habang magkayakap kami, nakita ko mula sa malayo si Rafael na inilalabas mula sa surgery room, nakapiring ang mga mata at maraming tubo sa katawan. Sa tabi niya ay si Doña Imelda na nakahandusay sa sahig, tila nawala na ng katuwiran.
Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang nurse ang lumapit kay Ate Leandro at may ibinulong. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Leandro, isang ekspresyon ng gulat at pag-aalala. Miss Elisa, tawag niya sa akin. May kailangan kayong malaman tungkol sa huling test result ni Rafael bago siya operahan. Ano yun? Tanong ko. Rafael has a terminal condition, Miss Elisa. Matagal na niyang alam. At ang perang ninakaw niya sa kumpanya, hindi lang pala para sa luho. May isa pa siyang lihim na kailangang itago sa inyong lahat. Kumunot ang noo ko. Ano pang mas malalim na lihim ang itinatago ng lalaking ito? Nakatayo ako sa labas ng intensive care unit tinitingnan ng monitor na nagpapakita na mahinang tibok ng puso ni Rafael. Sa totoo lang, kahit matapos ang lahat ng ginawa niya, may bahagi pa rin sa akin na nagtatanong. Paano nauwi sa ganito ang lahat? Miss Elisa, ito ang resulta ng biopsy at blood tests ni Rafael, sabi ni Ate Leandro habang iniyabot ang isang manipis na folder. He has stage 4 pancreatic cancer. Matagal na niyang alam bago pa man kayo magsimula sa Monteverde Heights Project. Nanlamig ang aking mga kamay. Stage 4. Ibig sabihin habang pinaplano niya ang pagnanakaw sa akin, habang nakikipaghalikan siya kay Danica, alam niyong malapit na siyang mamatay. At ang pera at yun, ang bilyon-bilyong ninakaw niya sa Valmores Group. Tanong ko. Hindi lang yun napunta sa luho o kay Danica, ginamit niya ang malaking bahagi ng pera para bayaran ang isang blackmailer syndicate. Paliwanag ni Leandro. May mga taong nakakaalam sa ginawa ni Doña Imelda sa nanay mo noon. Pinipipigilan ni Rafael na lumabas ang katotohanan para protektahan ang reputasyon ng pamilya nila at para hindi mo malaman na ikaw ang tunay na tagapagmana. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Sa totoo lang, akala ko ay wala nang masasakit pa sa katotohanang niloko nila ako. Pero mas masakit pa lang, malaman na ang lahat ng krim nila ay tila isang chain reaction ng kasinungalingan na nagmula pa sa nakaraan. Ginamit niya ang pera ko para itago ang kasalanan ng nanay niya laban sa nanay ko. Gusto niyo makausap kayo? Sabi ng nurse na lumabas mula sa ICU. Gising na po ang pasyente. Huminga ako ng malalim at pumasok sa loob. Ang amoy ng antiseptic at tunog ng mga makina ang sumalubong sa akin. Si Rafael, ang lalaking dati ay punong-puno ng kayabangan, ay mukhang isang tuyong dahon na lang sa ilalim ng puting kumot. Elisa, mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka. Lumapit ako pero nanatili ang distansya ko. Bakit, Rafael? Bakit kailangan mong gawin ang lahat ng ito? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Sa totoo lang, takot ako, Elisa. Takot akong maging mahina. Sa pamilya namin ang pagiging mahina ay isang kasalanan. Noong nalaman ko may sakit ako at hindi kita mabibigyan ng anak, naramdaman ko ang kawalan ng kwenta. Imbes na aminin ang totoo, pinili kong maging halimaw. Pinili kong sirain ka para lang hindi mo makita ang pagkasira ko. Pero ninakawan mo ako, Rafael. Pinaniwala mo ako ang may problema. Sabi ko, ang boses ko ay puno ng uyam. Ginamit mo ang huling mga buwan mo para lang saktan ang tanging taong nagmahal sa iyo ng tapat. Alam ko. At yon ang magiging impyerno ko bago ako tuluyang mawala. Hikbi niya. Ang bawat luha na pumapatak sa kanyang pisingi ay parang hindi sapat para hugasan ang 8 taon ng panlilinlang. Ang pera! Ang lahat ng ninakaw ko! Ibinigay ko na ang access codes kay Leandro. It's all yours, Elisa. I'm sorry. For everything. Tinitigan ko siya. Ito ang moment of humanity na inaasahan ko pero hindi nito nabura ang galit sa puso ko. Pinatawad ko na siya bilang tao, pero bilang asawa, hinding-hindi ko makakalimutan ang bawat gabi na pinaranas niya sa akin ang pakiramdam na wala akong halaga. Paglabas ko ng ICU, nakita ko si Doña Imelda na nakaupo sa sahig ng hallway, pinalilibutan ng mga sheriff. Kasalukuyan na nilang kinukuha ang kanyang mga mamahaling alahas at bag bilang bahagi ng sequestration order. Hindi niyo pwedeng gawin to, alahas. Ko ito regalo ito ng asawa ko, sigaw ni Imelda. Pero wala nang nakikinig sa kanya. Lumapit ako sa kanya at tumayo sa kanyang harap. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng put. Masaya ka na ba, Alicia? Nakuha mo na ang lahat. Ang anak ko ay mamamatay na.
Ang mansyon ko ay kinuha nyo at ako ay walang-wala na. Hindi ko nakuha ang lahat, Doña Imelda. Mahinahon kong sagot. Ibinabalik ko lang ang katarungan na ninakaw nyo sa nanay ko 30 taon na ang nakalilipas. Ang kahirapan na nararamdaman nyo ngayon, yan ang buhay na ipinaranas nyo sa amin ni nanay sa loob ng mahabang panahon. Gaba is real, Doña Imelda, at hindi ito nagmamadali pero siguradong darating. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang paghagulgol na humalo sa ingay ng ospital. Pagbaba ko sa lobby, sinalubong ako ni Danica Villarreal. May hawak siyang isang sobre. Elisa, I'm leaving for New York tonight, pero bago ako umalis, gusto kong ibigay ito sa iyo. It's a recorded conversation between Raphael and his mother weeks ago. I think you deserve to hear the final truth. Kinuha ko ang sobre at nagpasalamat. Pag-alis ni Danica, sumakay ako sa aking sasakyan at pinatugtog ang recording. Ang boses ni Raphael sa recording ay puno ng galit. Maitigil na natin ito. Si Elisa ang tunay na Valmore. Hayaan na natin makuha niyang sa kanya bago pa lumala ang lahat. At ang sagot ni Imelda na bumasag sa huling hibla ng aking pasensya, hinding-hindi ko hahayaan na ang anak ng katulong na yon ang maghari sa atin, Rafael. Kung kailangan mamatay siya, gaya ng nanay niya, para manatili sa atin ang yaman, gagawin ko. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Hindi lang pala pagnanakaw ang balak ni Imelda. Balak niya akong ipapatay. Dinalial ko ang numero ni Ati Leandro. Ati, ihanda ang karagdagang kaso laban kay Imelda Monteverde. Conspiracy to commit murder. May bago tayong ebidensya. Umiti ako ng mapait habang tumitingin sa rearview mirror. Ang bagyo ay hindi pa tapos. At sisiguraduhin kong walang matitirang anino ng mga Monteverde sa aking mundo. Nandito ako sa loob ng husgado, suot ang aking pinaka-formal na puting suit. Ang paligid ay balot ng tensyon at bulong-bulungan ng mga tao. Ito ang araw na matagal ko nang hinihintay, ang araw ng formal na pagbabasa ng mga sakdal laban kay Doña Imelda Monteverde. Sa totoo lang, hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Ang babaeng dati ay tinitingala ko at pinaglilingkuran ngayon ay nakaupo sa tapat ko, nakaposas ang mga kamay at nakayuko. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang designer bag. Ang tanging natira sa kanya ay ang isang luma at gusot na blusa at ang mukha ng isang babaeng tinalikuran na ng mundo. Tumayo ang lahat! Sigaw ng bailiff nang pumasok ang hukom. Nagsimima ang pagbabasa ng mga ebidensya. Isa-isang inilatag ni Ati Leandro ang mga dokumento ang pagnanakaw sa Valmore's Group. 30 taon na ang nakalilipas ang paninira sa aking ina, ang falsification ng aking medical records, at ang pinakamabigat sa lahat, ang conspiracy to commit murder laban sa akin. Your Honor, we have a witness and a recording that will prove the defendant's intent, matapang na pahayag ni Leandro. Nang i-play ang recording sa loob ng courtroom, tila huminto ang paghinga ng lahat. Ang boses ni Imelda na nag-uutos na tapusin na ako gaya ng ginawa sa nanay ko ay umalingaw, now sa 4 na sulok ng silid. Naramdaman ko ang pang-ininig ng aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Tumingin ako kay Imelda. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nanginig. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay tuluyan ng gumuho. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang takot, hindi lang takot sa kulungan, kundi takot sa katotohanang wala na siyang kapangyarihan. Sa totoo lang, Imelda, hindi ko gustong makita kang ganito. Bulong ko sa aking sarili sapat na para marinig ko lang. Pero ang katarungan ay hindi pwedeng ipagpaliban pa. Anong masasabi ng nasasakdal? Tanong ng hukom. Tumayo si Imelda, ang kanyang boses ay gumaralgal. Your Honor, ginawa ko lang yon para sa anak ko, para sa pamilya ko. Ang pamilya Monteverde ang tanging bagay na mayroon ako. Hindi ko hahayaan. Nasirain lang kami ng isang anak, ng katulton. Ang pamilya ay hindi lisensya para pumatay at magnakaw, Mrs. Monteverde. Mariing sagot ng hukom. Doon natuloy ang bumigay si Imelda. Napahikbi siya ng malakas, isang iyak na puno ng desperation. Ito ang huangkak nyontin huwa ng kanyang karakter. Sa gitna ng kanyang kasamaan, nalaman kong ang lahat ng ginawa niya ay dahil sa matinding takot na muling bumalik sa hirap. Ang kanyang obsesyon sa status ay naging isang sakit na pumatay sa kanyang konsensya. Patawarin mo ako, Raphael. Patawarin mo ako.
Paulit-ulit niyang tawag sa kanyang anak na kasalukuyan pa ring nakikipaglaban sa kamatayan sa ospital. Matapos ang ilang oras na paglilitis, ibinaba ang hatol. Guilty on all counts. Habang inilalabas si Imelda ng mga pulis, huminto siya sa harap ko. Tumingin siya sa akin, hindi na ng put, kundi ng pagsisisi na huli na ang lahat. Elisa. Tawag niya ang kanyang boses ay parang isang bulong sa gitna ng bagyo. Ngayong nakuha mo na ang lahat. Masaya ka na ba? Ikaw na ang may-ari ng lahat ng pinag-irapan ko. Pero tandaan mo, ang yaman ay may dalang sumpa. Sa totoo lang, Imelda, ang yaman ay hindi sumpa kung ito ay nakuha sa malinis na paraan. Sagot ko ng may dignidad. Ang sumpa ay ang kawalan ng pagmamahal sa kapwa. Iiwan kita rito hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan mong harapin ang bunga ng iyong mga itinanim. Paglabas ko ng courtroom, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Kasama ko si Tita Flora at si Ate Leandro. Pero bago pa man kami makarating sa sasakyan, tumunog ang cellphone ni Leandro. Nakatahimik kaming lahat habang nakikinig siya sa kabilang linya. Nang ibaba niya ang telepono, tiningnan niya ako ng may halong lungkot at kalmado. Miss Elisa, Rafael is gone. Pumanaw na siya kaninang 2:15 ng hapon. Napahinto ako. Naramdaman ko ang isang biglang lamig na dumaan sa aking likuran. Rafael! Ang lalaking pinang-arap ko makasama habang buhay, ang lalaking nanakit sa akin, at ang lalaking humingi ng tawad sa huling sandali. Wala na siya. Hindi ako umiyak ng malakas. Isang luha lang ang pumatak sa aking pisingi. Iyon ang huling luha para sa 8 taon naming pagsasama. Isang luha para sa taong nawala sa sarili dahil sa ambisyon. Umuwi na tayo, tita. Sabi ko kay Tita Flora habang hinahawakan ng kanyang kamay. Gusto ko nang magpahinga. Oo, anak. Tapos na ang lahat. Malaya ka na, sabi ni Tita Flora. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa husgado, nakita ko ang headline sa isang newsstand. Monteverde Empire collapses, Valmore's heiress takes over. Sa totoo lang, ang pakiramdam ay hindi kasing tamis ng inaasahan ko. Pero may isang bagay akong sigurado ang katahimikan sa aking puso ay sapat na. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang aking pangalan, ang aking danggal, at ang aking hinaharap ay akin na muli. Sa huling sulyap ko sa bintana, nakita ko ang refleksyon ng sarili ko. Isang babaeng mas matatag, mas matalino at higit sa lahat. Isang babaeng marunong ngang magmahal sa sarili. Ang kwento ni Alicia Sarmiento ay hindi natapos sa pagnanakaw o sa paghihigante. Ito ay nagsimula pa lamang sa isang bagong yugto ng pagpapatawad sa sarili at sa tadhana. Sa pagtatapos ng mga huling sandali sa buhay ni Alicia, tila huminto ang ikot ng mundo upang bigyang daan ang isang panibagong simula. Ang mga luhang dati ay naging mitsa ng kanyang tighati, na yan ay naging kristal na nagbibigay ng linaw sa kanyang hinaharap. Mga mahal kong tagapakinig, kumusta kayo? Maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan hinarap ni Elisa si Doña Imelda sa loob ng korte, ang sandaling bumagsak ang lahat ng kayabangan ng mga Monteverde, hindi ko mapigilang mapahinto at huminga ng malalim. Pakiramdam ko ay kasama ko kayong lahat na humihinga ng maluwag habang nakikita ang tagumpay ng katarungan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip na kundi inspirasyon mula sa mga totoong karanasan ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan. Katulad ng isang kontratang sinuri ng mabuti, ang buhay ay puno ng mga hidden clauses o mga lihim na probisyon na hindi natin inaasahan. Ngunit gaya ni Alicia, tayo ang may hawak ng huling pirma. Huwag nating hahayaan na ang ibang tao ang sumulat ng ating kapalaran. Kung kayo ang nasa katayuan ni Alicia, mapapatawad niyo rin ba si Rafael sa huling sandali bago siya pumanaw? O sa tingin niyo ba ay kulang pa ang naging parusya para kay Doña Imelda? Gusto kong malaman ang inyong saloobin. I-comment niyo ang inyong mga opinyon sa ibaba. At habang nakikinig kayo sa huling bahaging ito, nasaan ba kayo ngayon? Nagluluto ba ng hapunan? Nagpapahinga matapos ang maghapong trabaho? O marahil ay kasama ang inyong mga mahal sa buhay? Ibahagi niyo ang inyong kwento dahil dito sa ating programa kayo ang tunay na bida.
Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon. Nawai manatili kayong matatag marangal at may pusong marunong magmahal sa sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pagpalain kayo ng may kapal, tirulo ng kwento ang tunay na tagapagmananang dangal. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa kwento ng ating tagapakinig na si Elisa Tatlo. 4 na taong gulang mula sa Iloilo na ipinadala sa ating programa upang ihatid ang mensahe na ang katarungan ay laging dumarating sa tamang panahon para sa mga taong marunong maghintay at lumaban ng may integridad. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwento ay muling isinulat at ginawang piksyon upang magbigay ng aliw at positibong mensahe at hindi naglalayong manira o umatake sa sinumang individual.